So, Mr. C, saan naman po kayo lumaki? Mic niyo, sir. Like your holo, I can import to be to live inside in. Sir, Because bakit po makaka-incriminate sa inyo kung sasagutin niyo yung komite saan kayo pinanganak at ngayon saan kayo lumaki? Siya si Joseph C., isang mining executive at chairman ng Global Ferronickel Holdings Inc., isang Filipino company na listed sa Philippine Stock Exchange na may interest sa nickel ore mining, logistics at iba pang operations. Noong Agosto, inaresto si C. dahil sa alegasyon ng citizenship fraud. Ayon sa mga autoridad, lumabas sa fingerprint records na isa pala siyang Chinese national na nagngangalang Chen Zhongzhen. Dahil dito, ipinatawag siya ni Senator Risa Hontiveros sa isang Senate hearing kaugnay ng kanyang alleged links sa Chinese Communist Party affiliated groups. because of the ongoing case, the CA. And again, gaya ng sinabi ko kanina, I'm presuming na kung anong isasagot nyo sa komite, yun din naman ang isasagot nyo sa kaso. Pwede ba kayong mag-share ng mga karanasan ninyo habang lumalaki kayo? Mga growing up years nyo, childhood nyo, can you share any experiences about those? Pasensya na po, yung holo. I can import my right to be silent. Para sa media at netizens, binansagan siyang Alice Guo 2.0. Ang tanong ng publiko, isa nga ba talaga siyang CCP spy? Saan po kayo nag-aaral, Mr. C? I can import. Medyo, parang iniisip ko, saang mundo ba masama sabihin whether sa hearing ng komite ng Senado or sa korte for that matter, itong mga basic facts na ito. Medyo fantastic yung stretch na yon. Noong 2015, si Joseph C. ay nahalal bilang chairman ng Platinum Group Metals Corporation, PGMC, ang pangunahing subsidiary ng GFNI. Sa panahong iyon rin, matapos ang acquisition at restructuring ng kumpanya, former Southeast Asia Cement Holdings ay naging chairman din siya ng parent company. Lumago ng husto ang kanilang mining operations noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, lalo na matapos alisin ng administrasyon ang 9-year ban sa mga bagong mining permits noong 2021. And when we check the GFNI website, karamihan sa mga member ng board ay Filipino-Chinese. Okay, anyway, may ipapakita po akong larawan sa inyo. Kinukumpirma nyo ba na kayo ang tao sa larawang ito? Kayo ba yan, Mr. C? I can import. Sir, They've been to silent. gamit lang po yung mata natin. Kayo ba yan sa litrato? Kamukang kamukha po. Anong sabi ng mga attorney nyo? Hindi ba sa kanilang mga mata din? Kayo rin po ito? Pagdating sa aligasyon na isa siyang CCP o United Front Work Department spy, all we have right now are circumstantial evidence. Wala pang direktang ebidensya at gaya ng sinasabi ng mga eksperto, walang espiya ang kusang umaamin maliban na lang kung isa siyang defector. Gayunpaman, naging honorary chair si C ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce, isang kilalang pro-China business group na nagpo-promote ng Belt and Road Initiative ng Beijing. Your holo, I have to die to be silent. Ginagamit nyo ba yung pangalang ito? Yung Xi Zhenzhong? I import. What about Cheng Zhongzhen? Ginagamit nyo ba yung pangalang iyon? Your holo, I import to be silent. Ayon kay Senator Hontiveros, maituturing umano si C bilang ikalawang Alice Guo dahil sa mga alegasyon ng infiltration at peking citizenship. Dagdag pa rito, naging miyembro si C ng Philippine Coast Guard Auxiliary, PCGA, noong 28 sa panahon pa rin ng Duterte administration. Naging miyembro rin si C ng Philippine Coast Guard Auxiliary, isang volunteer organization ng Coast Guard, pero na-delist na nang makwestiyon ang pagka-Pilipino. Batay sa mga dokumento, itinalaga siya sa PCGA Executive Squadron na may honorary rank na Auxiliary Commodore o Rear Admiral, katumbas ng 1-star General.
Tama po ba na kayo yung honorary chairperson ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce o PSRICC? Sa SIDOT, Sir? sa association, Doon po sa PSRICC, kayo ba ang honorary chairperson? yes. You are. Okay. Ano ang relasyon nitong Philippine Silk Road International Chamber of Commerce sa Belt and Road Initiative? Ito yung ako is a honorary Yes. chairman. This Chamber of Commerce is viewed by Francis Chua. Okay. Francis Chua in another many members. So yung ginagawa rito yung para promotion ng Philippines in China, trade in economy promotion. Mhm. Yan ang purpose. Pero sa akin, hindi naman ako masyado active eh. Kasi honorary chairman, hindi naman na masyado involved yan. Oh, well, ako, sa pagkaalam ko sa mga organisasyon, importante pa rin ang honorary chairperson, kahit honorary. Yung sa pag-promote ng Philippine-China trade and commerce, yung PSRICC ba ay may relasyon sa Belt and Road Initiative? I'm sorry, Belt and Road Initiative po. Sa pagdinig sa Senado, kapansin-pansin na pamilyar ang linya ng pagtatanong ni Hontiveros, halos kahalintulad ng mga tanong niya noong Senate hearing ni Alice Guo noong nakaraang taon. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Ngunit tila mailap si Joseph C., madalas niyang ini-invoke ang kanyang right against self-incrimination. Napansin din ng marami ang kanyang makapal na Chinese accent, na lalong nagpalakas ng hinala ng ilan na hindi siya ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. May relasyon ba yung Philippine Silk Road International Chamber of Commerce kung saan kayo honorary chairman dito? sa tingin ko yung chamber. Yes. Yung chamber, I think is pangalan lang yan eh. Yan ang ilagay sila ng pangalan dito. Kasi during time is Francis Chua. Yes, pero yung chamber ba, may ugnayan ba, may relasyon ba sa Belt and Road Initiative? I think wala. Iba po yung pagkaalam ko, sir. How about yung chamber po, may relasyon ba siya sa United Front Work ng Chinese Communist Party? Wala. Tapos, sino-sino po yung nakakasalamuhan nyo sa chamber? Kasama ba si Michael Yang? Kasama ba si Tony Yang? I don't know. Hindi ko alam kung sino-sino pa kasi hindi naman ako mismo na presidente. Hindi ko Yes, alam. honorary chairperson kayo. So, nandun kayo sa mga importanteng events at meron kayong Minsan may mataas na invite. posisyon. Minsan may invite sa akin, minsan may atin ako sa bigyan. Minsan. Gayunman, agad din siyang tinanggal sa PCGA noong Agosto sa taong ito o ilang araw matapos siyang maaresto dahil sa misrepresentation at breach of trust. Ayon kay Hontiveros, posibleng national security risk si C dahil sa kanyang access sa maritime security events at institutions. Dagdag pa sa mga aligasyon ay ang di umano'y pagdalo ni C sa mga CCP-related events, kabilang ang 2021 CPC and World Political Parties Summit, isang pagtitipon na inorganisa ng China upang isulong ang Belt and Road Initiative at konsepto ng global governance na pinangunahan mismo ni Xi Jinping. Pag nag-a-attend po kayo, sino-sino ang mga nakakasama nyo doon sa mga events ng chamber? Karamihan, mga businessman ng Filipino-Chinese businessman in Philippines. Kasama si Michael Yang? Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nakita nyo ba si Tony Yang sa mga events ng chamber? Hindi.